ni Stephen, ikaw din, no? Tatlo pala kami. Tatlo kami nasa Pampanga. Tapos, tumawag si Tita Lara. So, sabi niya, punta kayo dito sa Manila. Ipapakilala ko kayo kay Boss Blake. Ganon. Ay, kay Nanay Aster, sa manager po namin. Tapos, ayun po, dinala po nila kami sa office. Tapos, ayun po, ora mismo pinag-sign po kami. Wow! Tapos si ate, sumunod ka after a few days, I think, few weeks? No! 1 week, after a week lang, or wala pang week, punta na rin po siya sa office, tapos doon pa nag-sign. And then si Steph, nagka-pelikula, si Angela, tapos ikaw. Ganyan naman tatlo. Ano naging reaction ng parents nyo nung sinabi nyo? Sila po naghatid sa akin. Talaga? Si supportive? Hindi, yung mama po namin, sobrang very, very, very supportive po talaga siya. Sobrang, siya pa po nag-aayos ng gamit namin. Minsan, kapag mag-shoot kami, siya pa po kapag may hindi nalabhan, siya pa po mag-aayos talaga ng mga gamit namin. Magtatanong kompleto na ba yung gamit nyo, ganon. Very ganon po si Mama. Tapos si Tita Lara naman, very ma-advise siya. Winworkshop niya rin po kami. Tapos nasampal siya. Hindi, winworkshop niya kami bago talaga nagkaroon ng pelikula. Ayun. Sa inyong magkakapatid, ano tingin nyo masasabi nyo? Ano yung applicable na stereotypes? Panganay, bunso, gitna? Meron ba sa inyong nag-a-apply ba sa inyo yung ibang stereotypes ng kunwari, panganay, bunso, Siguro, baby? yes. As a panganay, siguro stereotype natin sa kanila is breadwinner, yung talagang second parent nila. O kasi, baby pa tong mga to, no? Ayun, pinalaki pa din sila tapos pinaaral. Parang, I did a lot of sacrifices before. Ayun. Kaya, yes, the typical panganay breadwinner. Ako po yun. Kaya mabuhay. Mabuhay po yung mga breadwinner. Thank you. Kay Micaela sa kay Stephanie, minsan ba strict ate nyo? Nafe-feel yung second Sobra. parent? As in. Minsan sa set, ganyan. Nagkaroon po kami ng pelikula Palibog Ho. Kasi ako makulit po talaga ako. Maligalig akong bata. Bata-bata pa ako noon. Wala pa. I think nasa 21, 20 pa lang ata ako nung ginawa natin yon. 22, ewan ko. Basta, so biglang mag-gaya siya, hoy! Umupo ka nga! Magbasa ka nga! May ganun siya. So ayun, doon na ako tatahimik noon. Kasi sa work naman, takot naman ako. Takot naman ako sa kanila. Ikaw, Stephanie, may ma-add ka ba? Si Angela, iba siya mag-discipline sa personal at sa work. Sa personal, talagang pagsasabihan ka niya na ganito yung gawin mo, gano'n. Pero pag nasa work, nasa labas naman, iba siya. Imamata ka lang. Pero pagdating sa bahay, doon ka niya bubungain na pagsasabihan. Well, may time talaga na sobrang, pag kami talaga ni Mika magkasama, kahit sa public, minsan sobrang kulit namin, kaya si Angela parang, pag tumingin na yan, magsasanyasan na kami ni Mika na, Pag ayun tumingin ka, na. lagot ka mamaya. Sobrang kulit niya. Minsan siya, nadadamay siya sa akin. Oo, gano'n. Sa kakulitan niya. Kaya minsan, siya na lang din kukulitin ko. Para wala siyang magawa. Pwede bang pasampo na lang? Pero hindi naman siya KJ, si ate. Lalo kapag nasa public, kunwari maraming press, ayan, hayaan niya na ako magkulit. Lagot na ako mamaya. Yeah. Pwede bang last na lang, Angela, pasampo naman. Paano ba yung tingin mo nakakatakot dito? Hala, actually, honestly, hindi ko kaya sila pagalitin in public. Kaya pag sobrang kulit nila, kapag kami na lang tatlo, doon ko po sila pagsasabihan. Kasi syempre, ayoko naman sila mapahiya. And, yun, so kulit kasi nito. Minsan yung ngiti niya, matatakot ka sa ngiti niya kasi hindi genuine yung ngiti niya. parang, ay,
ayun na, doon na talaga. Kapag pinagalitan na ako sa sasakyan niya, wala, tahimik na ako. Parang kinabahan na nga ako. Thank you. Thank you. That was Miss Ana Ceres of ABS-CBN. Up next, we have